Melmar, huwag kang English kasi si Mia lang may karapatan kasi graduate siya. May degree holder siya at ikaw wala. So, Okay, so may galit may ako. galit ka na sa kanya. Huwag lang mawala yung dalawang ate ko. Kahit ako na lang unang mawala, walang silang dalawa. Hello, hello, hello! Muli sa inyo lahat mga momshies, popshies at mga anakshies. Ito po muli si Momshi G and welcome to my channel. And for today's vlog po, isa pa rin sa mga social crimer squad ang aking kakapanayamin hinggil sa mga komentong negatibo mula sa ating mga viewers and followers kung paano niya po ito sasagutin at paano niya po ididepensa ito. Okay, tawagin na natin the wittiest, the prettiest, and one of the wackiest among them all. That's Melmar Ladrera! Wow, ayan. Ano lang tayo, kahit may supa, sahig-sahig na lang muna tayo. Oo, ganun ka nagsahi. Para mas fresh yung yung chika. Hi! Good afternoon, everyone. So, Right after kasi nung ating chika, yung interview ko sa'yo nung Miss Q&A, ano yan? ang peg. Ngayon, Parang pina-follow up nila na wag mo rin ipakita yung nipple. Sorry. I'm sorry. Pina-follow up nila na sana more on interview with you kasi para mas makilala ka nila. Aray ko. Yes, thank you. At katatapos mo nga lang magluto ng ating food for the dinner. Oo. Nakakalok. At mas fresh kasi bagong ahit, bagong color, bagong gupet. Hindi, matagal na tong color na to. Mukhang in love. Ha, baliw. Sino sa mga pupunta rito? Walang may buwang ba? Sino sa mga pupunta mga rider? Uy, ang puti ko dito. Binaliwala yung topic. Ang puti ko Okay. dito. Ang kinis. Hindi, ang dami mong rider na nakakasalamuhan, nakikita mo. Aray ko, meron ba? Gano'n katotoo? Ang sakit na dito kasi na ano ng mantika. Gato. Pagprito ko ng isda. Sige, Talagang sige. iniiba niyo po yung usapan. Ay, yung pag-usapan yung mga rider. Kasi walo naman talaga. Okay. Sige. Kamusta muna si Melmar ngayon na ilang buwan ka na rin sa Manila? Dumating kami dito June 4 and around 1 month and 1 week. Parang ganun. Oo. Nang Tagal-tagal. 13. O parang 1 week. Ano ba na ganun? Kamusta naman na yung mga pinagkakabalahan? Oo, super busy kasi kanina. I just delivered yung mga order ng shoes. Correct. And the order, coming from, other places nationwide. May Mindanao, may Visayas. Luzon, Visayas, Oh, Mindanao may tayo. Luzon din outside Manila. So, kaya pa LBC. Thank you. So, napakarami. LBC. At alam ko napaka-busy mo aside sa pag-aasikaso ng mga orders, ng mga chat ng ating mga followers, Oo. 'di ba? So Marami nagla-live pa at the same time nag-iintindi ka rin ng mga foods, nag-aasikaso. And then, nandito ako mostly every weekend. To para makapag-isip ako ng pwede kong gawin with them. And ngayon, naisingit ko tong pagkakataon na to kay Melmar kasi nga sabi ng mga nanonood din sa aking vlog, kausapin ka raw or mas makilala. Gusto ka na nilang mas makilala pa. Thank you. And speaking of that, gaya ng mga interview ko kay Bakang o yung at kay Inday Kato, ay tatanungin din kita regarding sa mga negative impressions ng mga tao. Ayan, naman tayo sa mga tanungan. Oo. Ito pag ready. Most especially when it comes sa attitude, no? Okay. Okay. Sige, sige. Gaya natin mga social climber, ang hilig nating magbiruan, mag-asaran, super. magbulihan, yung tayo-tayo, 'di ba? Oo. Kahit off-cam, naku, kung And it's alam- part of it's part of the friendship, di ba? So, kasi sabi nila bully is somehow meron din bully na maganda in terms of friendship kasi yung point namin is magpapatawa lang. Especially off-cam, grabe naming mga bullies pero hindi naman yun wala naman yung parang unod, parang wala yung parang walang bunga, ano ba tawag dito? Parang hindi namin meant na masaktan pero Okay. just for lang. Simulan na natin, 'di ba nag-aasaran naman? Ikaw ba ay napipikon? Hindi kasi isa din ako sa nag-aasar so hindi ako pikon. Hindi ka talaga marunong mapikon. Hindi ako marunong mapikon Napikon ka na ever sa sa kahit ano sa mga pangyayari, usapin, ganyan. meron. Ay, ano ba? Like, Paano ka natitrigger na mapikon? Okay.
napipikon ako with yung below the belt na. Everyone's naman, everybody naman napipikon talaga pag ano na, parang personalan na ba. Sa anong aspeto? Yung ano, topic? parang there was once kagrupo ko sa Barangay Bubuntugan, yung mga badingding, lahat kami parang nagpipikunan, nagbubuli sa tawang-tawang kami. Until napunta sa akin yung parang hotspot, parang yung light, no? The spotlight napunta sa akin, and then okay lang sa akin, ganito, okay sa akin, i-absorb ko naman yung mga jokes, yung mga tapon talaga naman. Pero, nagalit ako nung sinabi talaga ako na, at least kami, may mga bahay kami, ikaw wala, doon na, parang below the belt na yun. Yes, because that's too personal. Talaga, parang, pwede mo akong saktan sa, sa braso, sa katawan, wag lang sa puso ko. Diba? Which is true. Okay, so, alam na natin. The internal is the most sensitive kasi. Correct. Yung nasasaktan. Ang dami nagsasabi na, ay tulad niya, napaka-Inglesera mo, di ba? Some of the viewers siguro kasi hindi yun matanggap na the main language kasi na meron sa Bisaya is yung Bisaya language nyo. Cebuano. And next is the English word. Hindi, yung English bago raw taga. Yun ang sa ano ko ha. Talaga? Yun ang pagkakaintindi ko, ay pagkakaalam ko na nagbibisaya kayo, tas next to that is yung English. Kaya mas fluent or mas magaling kayo sa English when it comes to ano. Kasi, I don't know tsaka lang lang kami nagtatagalog pag Filipino subject din, in terms of elementary at high school. Doon kami nagtatagalog Filipino subject lang. Correct. So it wasn't introduced to us, especially now na meron tayong mother tongue. Di ba may mother tongue na? So they were introduced na kung ano talaga yung... The mother tongue is yung mismo language nyo doon sa home, sa bahay. Kung anong speak sa sabay. Example, if they're Cebuano, so tinuturoan mag-Cebuano, ganon. So meron din mga mother tongue ng mga kids na English sa bahay. So yun tinuturo talaga as a mother tongue. Depende kasi yun eh. So mother tongue na is Cebuano talaga. Kasi after that, English na gano'n. Oo. Kaya kasi sabi, ang arty naman niya, napaka-Inglesera masyado, ganyan-ganyan, chuchu-chuchu. So hindi naman kasi din lahat ng nanonood is ma-appreciate siguro yung kung ano yung meron, kung ano yung kakayanan na meron ka. Ano masasabi mo sa mga ganun na I read one of the comments doon sa vlog ni Mia na sabi niya, Melmar, huwag ka mag-English kasi si Mia lang may karapatan kasi graduate siya, may degree holder siya at ikaw wala. So di bagay siya mag-English. So sabi ko naman, hindi ko na siya pinatulan. Pero I wanted to reply na, kung mag-speak pa ng English, it is one of the requirements is a degree holder. You can speak English if you can, and if you love to speak it, if you love to speak English, then do it. Wala naman nagbabawal doon as long as you know how to speak, you know how to construct statement, you know how to construct words or use words, then go English ng English. Diba? Wala namang masama. Oo. Actually nakakatawa ka kasi at least parang may bagong flavor sa social climber kasi bihira naman yung mga ganyan. Diba? Actually, maarte siguro in a way sa paningin ng iba. For me kasi ako, parang ako nasanay in speaking English kasi parang I am the most, sa social climber lang I am the most competitive student during our, during elementary and high school. Kasi, parang sa pagiging competitive ko, I really wanted na to be stable. May stable yung position ko as honor student. Parang ganun ba? So, kasi sa amin, as honor student ka, you need to speak English. So, kaya parang nasanay kami ba? Na tsaka yun yung panghahawakan mo kasi para magiging armas mo yun na ito na yung pwede kong magamit para makapagpatuloy ako ng pag-aaral since you don't have your own family to stay. Pwede ba ako ng English kung nasa family or sa foster sa friends? Ayan ako mag-English pag, especially in the drinking session. Sa drinking session paglasing na English. Ganun naman tayo di ba Pinoy English? Yung nga, di ba? Speaking of being a competitive, actually sa mga tanong, talagang competitive ka, di ba? So, ikaw na mismo nagsabi niyan. Okay. Galit ka ba or naiinis ka ba kapag merong kang kausap na parang ang bagal ng pick-up niya sa sinasabi mo? Paano ba to? In the rate of 1 to 10, nagagalit ko 7 lang Nagagalit talaga ako kasi
ikaw yung ano ba, parang sa side mo, parang kang nakano ba, you did your best, no, to have a better conversation. But parang mawawala lang yun nang bigla kung loading yung kausap, Yung kausap mo. mo. Ano ba? Parang ganun. Paano? Ganito. Parang hindi kayo Tuturuan mo makakausap lang, sa, oo. hindi kayo makakausap sa O topic. parang hindi magiging healthy yung convo kung loading talaga Galit, yung kausap. inis. Parang inis lang. Painis lang. Inis. Iba talaga yung level ng galit. Oo. Iinis lang. Somehow. Okay, kasi daw sabi mo nga, lalo pagdating sa inuman, talaga napaka-Inglesera mo, ganyan. Tsaka ano ka talaga, dami mong binabakbak ang mga topic and convo, no? Masasabi mo ba talaga na sa ngayon, yung kaalaman mo sapat na para mapunta ka sa pagiging professional kung ano man ang gusto mo? Hindi naman. Kasi yung mga kaalaman ko, more on basics lang. More on kung ano yung na-learn ko from the past. Parang ganun. And more on reading. So may naman na-learn ako sa mga nababasa ko. Pero yung pagiging professional kasi, you need to go along the way. You need to study along the way. Marami ka pang kakainin na because marami ka pang malalaman Dapat pag-aralan. para ma-reach mo talaga kung asong goal mo as professional. So hindi pa siguro. Okay. So, Basics. given a chance to be a professional, anong gusto mo? I really wanted to have kids. I really wanted to have many kanang students ba. So I really wanted to be a teacher talaga. Okay, so you really want to be a Gusto ko Tsaka talaga ano may kasi- mga bata. Tsaka may gusto mga mo kasi ganun. talaga nagsasalita na. Oo. May nakakausap ka lagi. I love speaking. That is why pinush ko talaga, pinush din ng barkada ko na to be a host. Kaya naging host ako sa amin. That's why, kasi, kaya ang hilig mo din mag-English siguro. Oo, kaya nga. Kasi more on... Kasi minsan kailangan din talaga more on natin wedding yan. kasi ako and sa amin kasi hindi ka naman pwede mag-host kung Cebuano lahat ng Yung lingwahe. language mo. So it's Cebuano Yes, at English. English, So, So, that's, rarely ang Tagalog. I guess, isa na yun sa mga reason talaga. Bakit ganyan ka, Inglesera? Okay. So, kung mapipiliin ka to be a professional teacher or maging isang vlogger? Both. My dream Isa is... lang. Isa lang. If given a chance, magiging vlogger lang muna. Sa ngayon. Sa ngayon. Kasi I haven't finished yet my study. So, vlogger muna, mag-vlog muna. Kasi meron din may kilala din ako na they sacrifice their license as teacher, as ganito to become a vlogger or ganun ba. So vlog muna ako. If vlogging is not for me, then I will go to my second option, which is to be a professional teacher. That's good. At least, 'di ba? Kasi ang dami rin nagtatanong, ang dami nag-aano na, kailan ka magba-vlog, kailan ka ganito, Grabe ganyan. talaga. Pero nai-stress ako. Nai-stress ako kasi Hindi ka ba vlogger pero may mga... knowing, nalaman ko, dahil maraming vlogger dito like you. Parang, yung pag na topic natin about vlogging, what will be the content, napakahirap talaga magkaroon ng content, no? Kasi sila ang hirap-hirap nila magkaroon ng content. Nag-iisip Kaya ano sila. na lang ginagawa, di ba? Ano lang naiisip to make it a content. Pero, I think kaya mo yun. If- Napakalikod din ng imahinasyon mo. kung ano ba, mag-focus ka lang, that will be your passion, then you I will think- do it. Marami naman na mamamayin that topic. Okay. Sige, ganito. Since nasa pagbablog na rin naman ang usapan natin, no? Sa mga social climber squad members, sa lahat, even Brenda, involved na natin. Opa. Naiinggit ka ba sa kung ano na ang nararating nila sa pagbablog? Never in my vocabulary na mainggit. Never. You know what? In province pa kami, pinakauna ko talagang na vlogger, parang na-bonding was Diva. I help Diva. I keep on pushing him na to do more contents. Maraming contents ako. So, I helped him doing more contents, no? Maraming content. You share your thoughts. Actually, may lista ako sa contest. Sabi ko, hindi ba naman ako vlogger? Since si Diva is vlogger, binigay ko talaga yung naisip kong content na para sa vlogging ko sana. So, binigay ko sa kanila. So, dinala ko sila sa mga lugar, sa mga bukirin, sa dagat, ganito. Talaga lahat ng content binigay ko. And
nang umuwi ang social climbers, sinasabi ko talaga sa nila, if you need my help, if you need collaboration with me for your vlogging, nandito na ako. You can call on me. So, I will help you with that. Napaka-supportive. At then, more naman Thank you. siguro most of the vloggers siguro sa social climbers parang nakulab na din ako eh. Oo, I keep on pushing. Kasi si Oyong, kasi si Baka and Oyong, yun ang nakilala ko na very family-oriented. Oo. So, pag uwi nila ng province, since na marami namang banding mga social climber dito at sa dito sa Manila. So, ginawa nila sa province, they are spent more time in their families. Kaya hindi kami nakikita. Kaya minsan na kami nakikita pag may mga events. Ang mga pa-contest natin. Okay. So, ikaw, bilang isang kaibigan, sabi mo nga, napaka-supportive mo and you share your thoughts, your ideas sa mga friends mo. May mga ilan na hindi ka pa nakakolab or nakasama, no? Ikaw ba, minsan sa buhay mo, naging plastic ka rin? Oo, hindi ko talaga hindi ko ito, ano ba tawag ito? Itatanggi. Itatanggi. I can't deny it na naging plastic ako, but in a good way. Parang mo tayo, titimplahin mo natin yung panahon, di ba? Papasok tayo kung sa tamang panahon, sa tamang tansya. Nag-plastic din ako kung, oo, maganda ka naman, gano'n, naging plastic ako. Parang white lies ba? Nagkaroon ako ng white lies. So, naging plastic ako doon, na hindi, ganito, naging denial. Maybe because dahil ayaw mo maka-offend Oh, or yes. ayaw Kong masaktan. Okay. Pero at the end of the week, it took me days to tell the truth. Parang Sa kanya? Oo. Talaga? Nag-ano ka rin? Ang sinabi ko sa kanya, ganito. Naging, talaga. Okay naman ang kalabasan. Okay, so, Pero gano'n lang, di ba? Hindi naman... parang ano na yan, parang feeling ko. Kasi since you are a very, very vocal ka, halata sa'yo na napaka direkta or you can say it to in front of his or her face, di ba? Na kaya mo sabihin yun. Pero, nagawa mo pa rin palang magpaka-plastic. naka-plastic. Anyway, in that term, sabi mo nga, it's a white lies. Alright. Okay, ano naman yun? Understandable yun. Okay. Maliban sa pagiging lasing mo, pag lasing ka, paano magalit si Melmar kapag normal? Yung hindi nakainom ha? Sorry. Hindi ako namamansin. Okay. Pag if you will, kasi ako yung tao talaga na mag-first approach, di ba? Ako yung mag-first ganito, ganyan. Pag hindi ako namamansin sa iyo, whole day, or 1 week, or 1 month, or galit ako. Okay. So, May galit may ako. galit ka na sa kanya. Are you willing na ikaw yung mag-first approach sa kanya regarding It sa nangyari? depends on the situation. If ikaw yung nagkasala, definitely hindi talaga ako yung una mag-sorry. But I will tell you, your kasalanan. I will tell you that na ganito na. So I will give you chance to say sorry. If we will do that, then friends na tayo ulit. Everything will be okay. Ganun na. Okay. Ang lalim. Ako rin, ugali ko yun. Pag Ayaw ko kasi, magdadala ko mananahimik. Tahimik ka kasi Parang mas masakit kasi yun, feeling ko. Kasi if you will, karang vocal bita, magiging verbal ka, magiging vocal ka. Hindi mo malalaman na, yung para sa iyo is sakto, pero para sa kanya nakakasakit. Parang wala na, Hindi mo na, malalaman na nakakasakit ka pa yung tao. It's better to be quiet and hindi na mamansin. Correct. Kasi parang feeling ko multiple o higit pa yung... And para naman ma-trigger sila, bakit hindi na mamansin si ganito? Siguro may kasalanan ako. Kaya, you need to talk to me. You need to talk. We need to talk para for settlement. Okay. As a friend, di ba, sabi mo ganyan ka rin. Kasi, syempre, you care a lot, you share a lot to them. Ano ba ang kayang gawin ni Melmar para sa isang kaibigan? Willing to sacrifice. You know what? Super close ko during high school super close ko yung mga classmate ko. Kasi, I was the president of the school, and I was the president of the classroom. Alam niyo, dahil sa super close ko, when I was ranked first honorable, and then yung second honorable ko, kasi close ko yun that time yung second honorable mention namin, alam mo, they are so poor, pero I am the poorest. Parang ganun ba? Kung mahirap sila, mas mahirap ako. But we talk, kasi, iisa lang kasi si valedictorian, si salutatorian may mga scholar na ako may scholar ako for something politician yon kaya dahil sa pagiging leader ko. And that was just ano ba yun, parang 60% of
the total sa tuition ko. Siya wala. Siya lang talagang wala sa top 5. Sabi ko, parang naawa din ako ba? So, I was called, our attentions were called, first honorable, the second honorable, we were called by the office sa principal, and then they talked to us na, ganito, isa lang yung slot for the scholarship. And yung scholarship, full scholarship with 40,000 na Cash. o cash, and ganito. Nakipag-usap yung mama talaga sa akin, na ganito, ibigay mo na. O dahil friend kami, so I sacrificed that slot, my slot for him. Sabi ko, sige, you need it the most kasi ayoko masakit kasi may mama niya. So binigay ko sa kanya yung slot. And then, much better, example, yung matutulog, nung workada, kung matutulog kami, it's better na wala akong unan kaysa yung friends ko walang unan. Kung magdadala ko ng magdadala ko ng pillows, magdadala ko ng pillows and blanket. Tapos sila hindi nakadala, especially girls yung mga friends ko talaga na babae. So sabi ko, wag jacket, and sabi ko, no, hindi pwede. So, give me your jacket, sa'yo nitong blanket at pillow. Kung ikaw yung nagdala, no. Dinala ko to make myself comfortable, pero mas may nangangailangan. Na-experience What's ko yan better? na-experience ko yan sa'yo na nakaraan. Kasi nasa kabila ako, sabi mo, diyan ka matutulog. Binatohan mo ako ng unan sa sala. Ganito talaga ako, I don't want Totoo po yun. mag-sleep bitaw na hindi comfortable ang lahat. Kaya nga nung Actually, normal siya nun, hindi siya nakainom. Kaya kasi magkainom ako, bala ka bala kayo. Pero normal, totoo. normal na pag-iisip. Parang ganun ako I don't want, example, sa foster family ko, kasi ako yung niluluto, I let them eat first. Kasi kung ano yung matitira, talagang yun na lang kainin ko. Ayoko kasing hindi nakakain lahat ng niluto or walang ulam isa. Kailangan talaga nakakain lahat. Kung ano niluto ko rin. O kung ano mang naluto sa mesa, ipapakain ko sila sila ko ipapakain. Kaya ako, talagang ganun ako sa sacrifice. In fairness. Parang ano ka na rin pala. Parang mom shit, pop shit na rin talaga siya. Talagang pwede ka maging teacher kasi you care a lot, no? Okay, sige. Eto naman, next question ko sa'yo. Ano sa tingin mo yung meron ka na wala sa ibang social climber members? Aside from my story, charot lang. Aside from my story, siguro ang meron ako na wala sila is social climbers, no? Mag-experience siguro in talking to people kasi from elementary kasi nagiging president ako since grade 1 to 4th year. Naging president ako sa classroom and then in the school as well in the province. Kaya napunta ako na Baguio kasi I was the leader in our province. Naging leader ako in a region. Kanon. So I used to talk to people. I used to mingle people also na magbanding-banding. So, as a leader siguro noong that time na yon, I used to give advices, to give rules, to give directions na ganitong gagawin. So, parang yun ang nasa akin na wala sa kanya. Okay. So, ano naman yung wala ka na meron sila? Yung pagiging family-oriented. Kasi lahat sila family-oriented So, ako, I wasn't hindi ko masasabi na family-oriented because hindi ko naranasan na magkaroon ng kompletong pamilya. But still, lumaki ka na sa maraming pamilya, di ba? Marami akong foster family. Okay. Ano ang biggest insecurities mo? Ang biggest insecurity ni Melmar is yun talagang I used to be the honor student kasi doon lang yung time na bibilan ako ng bagong damit. So I need to during recognition day and during graduation day, kailangan talagang meron akong awards para si auntie ko makapunta ng ribbon or medals. So picture. Doon kasi hindi pa yung cellphone, wala pa yung cellphone So talagang yung nade-develop pa talaga. So ayaw ni auntie na pabalik-balik yung damit ko. Sa kaya binibilan niya ako ng damit. So yung biggest insecurity ko sa most especially sa graduation, yung talagang ng medals sa iba kong kaklase na mom or papa talaga nila.
Sa akin kasi sa high school was only my teachers kasi doon na ako doon na ako naglayas sa auntie ko. Sa elementary sila naman auntie talaga yung sa akin. Yung biggest security ko, example din kapag yung in the end of the quarter man ata yan, pag PTA meeting, wala ako matatawa kung paano ba to? Pati si auntie may trabaho ko. Insecurity ko talaga yun. Pero dahil sa kakapal ng mukha ko, yung mama talaga ng kaklase ko, yung pinaka-close ko, ang ipapaperma ko sa attendance. Sa attendance. Para lang magkaroon ka na may Oo, para hindi din mamainos. Insecurity ko talaga yung may mga family day, tapos walang pamilya. So, ako na lang, being a leader, ako na lang talaga yung nag-organize ng mga events. Pakonselo sa mga teacher. Ako. Ano naman ang biggest fear ni Melmar? Biggest fear ko yung mawala yung ate ko talaga. Kasi yun na talagang dalawa ang natitira kong pamilya. Ano tawag ng pamilya? Isa masakayla, that was my biggest fear. Alam nyo, pinapalangin ko talaga na huwag lang mawala yung dalawa ate ko kahit ako na lang unang mawala, walang silang dalawa. Huwag naman sana ganun. Parang ganun ko. Okay. Ayaw ko. Okay. Now, since nalalapit na ang pagbubukas ni Maring Mar, pagpapakita ni Maring Mar sa taong bayan, kasama ng mga social climber, ano ang mai-offer mo o maibibigay mo para sa ating mga followers, sa mga manonood? Kasi vlogging is not part of my plan. Kasi for me talaga vlogging is not for me. Parang ganun ba. But then people keep on pushing me kasi nakikita nila talaga na masayahin akong tao, na may potential akong in vlogging. So they keep on pushing me, especially to those people na naniniwala sa akin. So I came to realize talaga na mag-decide na mag-vlogging na. So I can assure you, kung sino man si Melmar ang nakilala niyo, yun talaga si Melmar din. At ipag-develop ko pa yung pagiging Melmar ko. Yung pagiging panatawa, yung pagiging jolly, yung pagiging masiyahin. Para naman, yun ang mai-offer ko sa inyo para mahawa kayo. And most importantly, marami sila matututunan mula sa channel mo. For sure. English. Hindi, parang feeling ko ang ganda nun, no? Teacher Melmar, tapos yung social climber squad, yung magiging mga estudyante mo. Paano kayo magtuturo, no? Abangan natin yung mga ganung bagay. Okay, one last, Melmar. Pakisagot lang. Maging sikat ka o maging mayaman? At bakit? Magiging mayaman. Kasi may mga paano ba to? Pagiging mayaman, because I do believe na yun na talaga yung kulang sa atin. Kasi kung mayaman ka, you can buy what you want, and especially your needs. So yun yung kailangan ko in life, kasi yun yung kailangan to provide, to be stable in providing our daily needs, especially kung may mga gusto naman tayo, so bonus na yun. So yun talagang mayaman. And if magiging mayaman ka, magiging sikat ka. Kasi maraming sikat hindi mayaman. Pero maraming mayaman na sikat. Especially in the province, pag mayaman ka, sikat ka. Pero kung sikat ka, hindi ka mayaman. Charot lang. Kasi pag mayaman ka, marami kang kaibigan. Marami kang kilala ka nila, malalapitan ka nila. Antaray, thank you so much, Melmar. At ang mayaman, walang basher. Ang sikat, marami. Ay, correct. I'm sorry. Correct. Ayan, isa na naman masaya kwentuhan na sagutan sa mga katanungan mula kay Melmar. Kaya abangan nyo si Maring Mar sa kanyang nalalapit na vlog. Alam mo, parang excited. Napaka-exciting na nung part na ikaw na mismo yung mapapanood ng ating mga viewers. Feeling ko alam nyo kung ako madaldal ako, feeling ko talaga mas madaldal to, kaya pakaabangan nyo po yan. Brenda, madaldal. Nako, tingnan natin yung mga kadaldalan ng lahat ng mga social climbers, Melmar. Kaya Melmar, maraming salamat muli sa'yo. At sa lahat ng ating mga viewers out there, nako, paalala ko lamang po, huwag naman sana ninyong kalilimutan na i-like, share, at subscribe ang aking YouTube channel na Mom Shi G at Facebook page na Althea Bababog. Kasi po 3K na! Salamat din sa pagtulong mo. Salamat din sa pag-share mo ng mga videos ko. Kaya guys, ako abangan niyo po yan ha. Maring Mar para sa kanyang YouTube channel. Abangan natin yung very soon.
after the 40 days of my mama. Yay! Correct. Maraming salamat guys. God bless you. Ay, ito. Maring Ma.